Patuloy na pinag-aaralan ng COMELEC ang sistema sa rehistrasyon ng party list groups. Kasabay nito, tiniyak ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na walang makakalusot na peking group ng party list na walang tunay na kinakatawan. May report si Aljo Bendijo. Sa ilalim ng Republic Act No. 7941 o ang Party List System Act, 12 marginalized at underrepresented sectors ang maaaring makaupo sa Kongreso. Ito kinabibilangan ng labor, peasants, fisher folks, urban poor, indigenous cultural communities, elderlies, handicapped, women, youth, veterans, overseas workers at professional. Ang ibig sabihin, pupunan ng mga party list na ito ang 20% ng kabuuang bilang ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado para sa marginalized sectoral, regional at national parties, koalisyon o organisasyon. Kung ibinabase sa geography ang pagpili sa mga kongresista o base sa mga constituents ng kanilang mga distrito, constituents naman ng marginalized sectors ng lipunan ang para sa mga party list. Kaya ang tanong, bakit papayagan ng grupo ng mga dating drug addict, one-time coup plotters, athletes, money changers na makaupo sa Kongreso? Ang intensyon kung bakit ginawang batas ang party list system ay upang marinig ang boses ng mga marginalized at underrepresented sector at hindi upang samantalahin ng ilang mga politiko at mga mayayamang nasa gobyerno. Pero ang nangyayari ngayon ay tila ginagamit ang sistemang ito bilang venue ng katatawanan at kakaiba ng ilan na kundi man anak, kapatid, asawa, ay pamangkin, kamag-anak o kaibigan ng ilang mga trapo o traditional politician at kilalang makapangyarihang nasa gobyerno. Sa report na nagkalap ng election watchdog kontra daya, ilan sa mga nais ma-credit bilang party list ay ang Matay Alagaan o AMA na kinakatawan ni Lorna Velasco, isang nurse at may bahay ni Supreme Court Justice Presbitero Velasco, si Ryan Tanhucto na kumakatawan ng urban poor pero nakatira sa Corinthian Gardens sa Quezon City. Ang asawa niyang si Maria Lourdes ay ang third nominee habang ang second nominee naman ay si Manila City Councilor Raimundo Yupanco. Dagdag pa ng kontradaya ang kilalang boxing promoter na nagpapatakbo ng boxing gym at overseas Saved by the Bell Promotions ang nominado naman sa Association of Local Athletics Entrepreneurs and Hobbyists. Si Catalina Bagasina ng Association of Labor and Employees ang pinakamayamang party list solo na may net worth na yamang 133.938 million pesos. Ilan pa sa 23 mayayamang party list solo na nakatakdang i-contest ang kanilang grupo sa 2013 elections ay ang Galing Pinoy ni Mikey Arroyo, ang kasangga ni Teodorico Harasco, Ako Bicol ni Christopher Co at David Co ng Coalition of Senior Citizens. Dati nang binatiko si Congressman Mikey Arroyo na nanalong party list na kumakatawan sa mga security guards kahit na siya ay hindi kailanman naging sikyo. Nakakalungkot mang isipin, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangailangan pa ng karagdagang kalaman sa party list system. Ano ba yung party list system? Hindi ko po alam. Nung ikaw ba'y bumoto nung nakaraang eleksyon, bumoto ka ba diyan sa party list system na yan? Hindi po eh. Ano ang pagkakaintindi mo sa party list? Wala po eh. Alam ko yan, bumuboto ako sa mga party list. Pero yung buong detalye, hindi ko pa talaga alam. Party list. Nalimutan na, pero kabalo party list. Sante ka ba? Oo. Bumoto ka ng party Hindi ko alam, pero may party list na kalagay sa balot pa. Oo. Bumoto ka, pero hindi mo alam kung ano yan. Hindi ko alam eh. Sa kauna-una ang pagkakataon, re-reviewin na ng COMELEC ang sistemang ito mula nang ipatupad noong 1995. Aminado si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na karamihan sa mga party list representatives ngayon ay milyonaryo at karamihan pa sa kanila na nais tumakbo na naman ay dating opisyal ng pamalaan o miyembro ng makapangyarihang political clan sa bansa. Isinisisi ng COMELEC ang infestation ng party list system na mga peking grupo dahil sa pinalabong batas na sinamantala ng ilang mga politiko na dapat sana'y tunay na nire-representan ito'y marginalized at underrepresented sector.
May kabuang 289 groups ang nag-file ng aplikasyon para sa accreditation kung saan 165 ay bago. Kahit isa-isa nang sinusuri ng COMELEC ang mga nominado at mga grupong kinakatawan ng mga ito. Babala pa ni Brillantes, walang makalulusot na party list na kilalang sham o bogus sa mata ng batas. Ilalabas ng COMELEC ang final list ng accredited party list sa katapusan ng buwan ng Setyembre o 5 araw mula ng pag-file ng Certificate of Candidacy sa Oktubre 1. Para sa Telebisyon ng Bayan, Al Joventino.